Salamat sa Diyos na nandito tayo muli at buhay na buhay pa. Buhay nga ba tayo? Baka may buhayan lang. Zombie pala. Ayan. As I always say, I'm very glad to see your face every Sunday. Kasi that's the only day na nakikita tayo. Magkita man tayo sa labas, yung sulyap lang. No? Minsan pa magkahiyaan. Kunyari lang hindi nakita. Alam niyo yan, di ba? Lalo kung nagmamadali ka, si Pastor yun na, nagbabalik tayo. Sa church na lang. At salamat sa Panginoon na after this this week, nandito tayo sama-sama muli na sumamba sa Kanya. At masaya nga na sumamba sa ating Panginoon na mayroon tayong kasama na mga kapatid. And salamat din sa special number. Pasensya na pag tinatap ko kayo. Lalo na pag mga long time ago hindi natin nakasama. No? At walang kupas yung gift ni Lord. Ayan, yung kasi ang gift ni Macross talaga. Pati kay Sir, akala ko sasabas na siya, no? Baka pang mamaya na lang, no? Kasi isang kayo sabi ng Ross para support. Ayan. Thank you. And salamat sa sabi nga namin ni Mrs. pag nakakarinig kami ng pagagandang boses parang nakaka-inspire. Ano? At lalo na sa kanta. Ayan. Si Brother James parang natulala ata eh. Hindi tayo lahat binigyan ng gift ng pagkanta, no? Yung iba ay wala sa akin. yung iba naman sa sa pagbigay, magiging generous, support, moral support. Okay? Nagsabi ni Sir, in prayer. Ayan. So marami naman tayong gift din na binigay ni Lord. Magkakaiba nga lang. Okay? But then, kahit na magkaiba yan, pwede natin gamitin ng sabay-sabay para sa Panginoon. So, thank you again. The song actually is very deep. Pakalalim po talaga ng kanta. Parang inisip ko parang magiging pilit tayo minsan, di ba? Yung loobin mo, ang buhay ko, maging banal ng tahanan. Kasi nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, and then we ask the Lord to be with us. Kumbaga, nag-iimbita ka ng bisita mo, tapos madumi yung bahay, parang nakakahiya. So, let it be our prayer na yung buhay natin maging malinis, na papasukan ng Panginoon, na titirhan ng Panginoon. Wala siyang makitang bungis. But we have the chance every day to be transformed by God through His Word. Especially Sunday. Kaya, napakaganda mga kapatid. Yung Sunday talaga, huwag nating palipasin na hindi tayo makadalo sa church. Kasi, on that day, nangalang tayo talaga, mag-feel yung presence ni Lord. Because the reality, every day, we wake up, we go to work, sometimes, God is out of the scene. Nakafocus na tayo doon sa work, sa klase, sa family, mang kinabibisihan natin. Kaya yung Sunday talagang bigyan talaga natin kay Lord. So that we will also be renewed, will be changed, we will be cleansed for whatever sins, impurities that we have in our heart. And the work of the Holy Spirit through His Word, yun po ang mag-change sa ating mga kapatid. So, this morning I'd like to share with you, I know this is a very common verse, 1 Corinthians 15 verse 58. Let us all stand and let us read the passage in respect to God's Word.
We will stand and read all together. 1 Corinthians 15 verse 58, ready, read. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, once again, lumalapit kami sa trono ng iyong biyaya. Bagaman, hindi kami karapat-dapat o Diyos. But you made us worthy through your Son, Jesus Christ, who died for us. So we come to you in Jesus' name. We pray and we ask that as we come to your word and listen to your words, may you help us concentrate, pay attention to what you are about to say to each of us at this time. We have so many troubles in life, challenges, problems. But help us, Father, to set them aside. And it would just be you na aming makikita at mapakinggan, Panginoon. The world is noisy. And sometimes we do not hear you, O God. So at this moment, you have put us in this place para mailayo sa ingay ng mundo at mapakinggan ka, Diyos. Nawa, maging handa kami, ang aming puso't isip ay bukas at tanggapin ang iyong salita at hayaan na maglinis sa amin, magbago sa amin, ibigay sa amin ng motibasyon upang magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Kaya po na Diyos ang magbigay ng karunungan sa iyong lingkod na gamitin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Mari na tayo magsulat. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. What a wonderful passage, encouraging, motivational passage that we as Christians should always think about whenever we serve our God. Gusto ko munang tanungin ito sa atin as we go on. Sino po ang napapagod na magtrabaho para sa sarili? Ano sa mga adult? Are you tired of working for yourself? Or if not, what about for your family? Are you getting tired of working for your family and providing for the needs of your family? What about as an employer? No. Sa mga boss ito. Alam nyo, sa mga boss, kung tutusin, sila actually ang mas maraming stress kung tutusin eh. Bakit? Ang dami lang hawak. Kung departments, napakaraming hawak nila. And you may get tired of it. What else? Yung sa debts, mga utang. Hanggang ngayon ba, nagbabayad ka pa rin? Kasi hindi pa maubos-ubos. Hindi pa fully paid. No? And you may get tired of it. But there is one thing in which we have to work on na hindi dapat tayo mapagod. No? We need to work for the Lord and not be tired. Be tireless. Hindi yung walang will ka. Yung hindi napapagod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Since childhood, nakasanayan na po talaga namin na maglingkod, mag-serve kay God. I'm grateful to God kasi pastor yung tatay ko and they raised up really in the church. No? They trained us sa paglilingkod sa Panginoon. No? Although it's not a guarantee na mag-serve din ang mga anak pag yung tatay nanay nagsiserve.
But it's the work of the Lord, it's the will of God that will prevail. No? And I'm just grateful na hanggang ngayon, medyo nasa kalahati na ako ng average lifespan ng tao. Still, nagsiserve pa rin kay Lord. No? May time na may discouragement tayo, may time na disappoint tayo, but still we are here. No? Sabi nga ng isang kanta ni Senator Don Moen, here we are. Here we are. Regardless of what happened to us in the past, or how many times we fall, how many mistakes we have made, how many sins we have committed, but still, here we are. We still want to serve the Lord. At ang maganda sa Diyos natin sa panahon ngayon sa dispensation of grace, He is the God of many chances. He is the God na hindi nagsasawa. Tayo, pag paulit-ulit, nagkakamali sa atin yung tao, nakakasawa. Parang ayaw na lang natin ipansin. But believe it or not, every day, we do things against God's will. Nakakagawa tayo ng mali sa harapan ng Diyos, but God's arms are still open for us. And He still welcomes us to be part of His children who worship Him in spirit and in truth. So that's why, in return to God, we have to work for Him, no? Tirelessly, na hindi dapat napapagod. Bakit napapagod ang tao sa pagtatrabaho, pag-serve? Baka may maling order ang ating ginagawa. Meron pong tamang order, actually. When we wake up in the morning, this should be the order of our routine, our habit. It should be God first, second family, and then work. Kasi napagbabaliktad yan, dyan tayo napapagod. Pagising mo, may hindi ka natapos ng trabaho kagabi, work ka agad. Nakalimutan mo mag-pray, nakalimutan mo magkipag-usap kay Lord, magpasalamat, work ka na kaagad. And then, you prepare for the family, and then you said, sorry, I forgot, Lord. Doon ko palang tumawag kay Lord sa family. Kaya the principle of the kingdom message in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. I have proven that when we put God first, everything else will just follow. And vice versa, when we prioritize things before God, little by little, nawala yung bagay sa atin na kahit na pinagpaguran natin. So that's why, in the morning, if we are allowed by God, permitted by God, na buhay pa tayo magising, it is a good thing for a Christian and should be a habit and routine to say, wow, my back, Lord, thank you. Because the truth is, when we sleep, we are worthless dead. Parang patay po talaga tayo pag natutulog. Wala po tayong nararamdaman. So that's why, pagkagising natin, dapat, Lord, thank you for this day. As simple as that. Kahit maiksi lang na prayer. Ayaw na, hindi naman kailangan ni Lord na sobrang haba. No? Kung gusto mo, okay lang din. No? Pero as long as we allot time to thank God, to talk to God every morning. After you pray, magsaing ka na. Maligo ka na. Mag-prepare ka na. Problema, pagkagising, late na, alay. Prepare ka agad, ano? So God, and then family, maganda ka. Kung pamilyado kang tao, maganda ka para sa pamilya. Eh kung single ka, masaya, wala kang paghandaan. Sa'yo lang. No? And then, go to work. Yan naman ang kuha natin, routine natin. Just remember, we have to put God always on the top of our routine. So, 4 na bagay na gusto kong i-share sa umagang ito. Number 1, be steadfast.
Pangalawa, unmovable. Third, abounding in the work of the Lord. And then pang-apat is, your labor is not in vain. Nandiyan lang sa verse na yan. Okay? First, be steadfast. Ano bang steadfast? Sa original na wika, kasi ang New Testament sinulat po ito sa Griego, mga kapatid. Ano? Ang Greek ng steadfast dyan ay hedraio o hedraios. Galing po ito sa noun na hedra, ibig sabihin asit. Ang hedraios ay verb, ibig sabihin to sit. So ang steadfast pala yung maupo. Okay, isang upuan, pero yung upuan na yan, it's a firm sit. Be settled. Confide in the truth of this doctrine of the resurrection. Kasi ang context 1 ng chapter 15 is about resurrection, yung muling pagbuhay. And everything that pertains to it as confidently as a man sits down on a seat which he knows to be solid and firm and safe and on which he has often sat. Pakiramdaman nyo ngayong upuan nyo. Do you feel comfortable? Sinigurado ko yan. Si Pastor nag-ano yan. Si Pastor Georgie and Pastor Jeriel. No, sincerely yours. Ayan. Tinayos namin yan kasi yung upuan natin, nag-ano na yan eh. Sag na siya. O, ayaw naman namin na habang nagpiprint sa kami, biglang may bang! May nahulog. Okay, although mababa lang, pero maganda na yung kahit magdi-4 kayo dyan, eh, walang problema. Kaya mantibayan, kahit gano'n ninyo, mantibayan. Lang sobra. Okay? Ay, ang mga weight ninyo, nasa kwan lang naman siguro, 50. Okay? 60. Maximum 100 pounds. Ang steadfastness pala mga kapatid, ito yung, ang ideya dito is yung upuan na nakaupo ka doon at alam mo na yung inuupuan mo, matibay, firm, at doon ka lagi umupo. Sa bahay ninyo, meron ba kayong parang sa inyo lang, para sa inyo lang yung upuan na yan? Kasi komportable ka. So, the idea of being steadfast is you are relaxed actually. Relax ka. Komportable ka dun sa kinalalagyan mo. In other words, sa teaching na pinanghawakan natin, sa doctrine of grace na pinanghawakan natin, sa doctrine of salvation na tayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya natin, the finished work of Christ, we stand on that, we sit on that truth. And the truth about resurrection, that someday, kahit na mamatay tayo sa mundong ito, paano tayo? Yan din ang kung sino mauna. Pero siyempre, in order, sa mga mas matanda, siyempre sila yung usual. Pero hindi yung guarantee. Kahit na pumanaw tayo sa mundong ito, balang araw, bubuhayin pa tayo ni Lord. And we rely on that truth. We sit on that truth. No? Yan po ang ibig sabihin natin ng being steadfast. Steadfastness. Andiyan po yung confidence natin. Na ibig sabihin, hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo mapapahamak yan. Second one, we have the word unmovable. The word unmovable, sa Griego po ay, ito, basahin natin. Ametakinetoi. Ang hirap mag-Greek, ano? Or ametakinetos. Sa modern, sa modern Greek. From a negative and, sabi yan, metakineo, to move away. Kasi, pag siya namumove, negative ang idea doon. Namumove siya. Pero pag unmovable, positive yun. Hindi natitina. Okay? Not being moved away. Yun po ang ibig sabihin ng unmovable. Let nothing, ito po yung implication niya, shake your faith. Dapat walang bagay ang pwedeng magpahina at magwasak sa ating pananampalataya. Not
even our family, not even our friends, and even the one we love. They should not be the reason to shake our faith. Our faith should stand strong. No? It should be unmovable. Hindi po siya dapat nasishake. Okay? Let nothing move you away from this hope of the gospel which is given unto you. Yung hope po, kanina nabanggit natin is yung resurrection. Meron po tayong tinatawag na buhay na pag-asa. Okay? Third one, always abounding in the work of the Lord. This simply means obedience to His holy word. Every believer in Christ is a workman of God. Lahat po tayo ay workman. Ephesians chapter 2 verse 10. Anong sabi doon? For we are His workmanship, created unto good work, which God hath before ordained that we should walk in them. Itinalaga na ng Diyos sa atin ang paggawa ng mabuti. We are God's workman. Tayo yung nagtatrabaho para sa Panginoon, mga kapatid. At yung trabaho natin bilang mga Kristiyano is unique and different from the work we are doing sa buhay natin, sa workplace natin. Okay? When we say working or abound in the work of the Lord, we have to serve the Lord with gladness. Yeah, Psalms 100 verse 2. Serve the Lord with gladness. It's part of our work. When we serve the Lord, may kasama na galak, tuwa. Masaya tayong ginagawa. At mangyari lamang yan kung walang nagpipilit sa atin. Hindi tayo napipilitan na magsamba sa ating Panginoon, na maglingkod sa Kanya. Sharing the gospel, the good news, wherever you are. When there's a chance, share the gospel. Pag may kaibigan ka, namatayan ng kaibigan, napakagandang oportunidad yun na i-share mo yung tungkol sa buhay, yung gospel. No? May kaibigan ka na may problema, magandang ispasok yung gospel. Okay? Kasi this will give them hope. And that's part of our work. Help without expectation. Kung may kailangan naman ng tulong, tulungan natin. Pero kahit huwag natin mag-exert ng kapalit. Kasi, if we expect for something in return, you are not doing it for the Lord anymore. Okay? You are doing it for for wage, for something in return na mapapakinabangan mo din. For worship without reservation. When we worship God, we have to give our everything. No? Kaya kung kumanta tayo, todo natin para sa Panginoon. No? Pag magbigay tayo para sa Panginoon. Whatever work we do must be to our best. No? Because God deserves the best from us. Because He first gave His best to us. And then fellowship with other believers. Ito po yung ginagawa natin, mga kapatid. Tuwing linggo, nagsama-sama tayo na sumamba sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Isa po yan sa paraan pa para may pakita natin that we are abounding in the work of the Lord. What work are you doing for the Lord, mga kapatid? Anong trabaho mo na ginagawa para sa Panginoon? Anyway, si Apostle Paul sabi niya, whether you eat or you drink, do it for the glory of God. So, ibig sabihin, hindi lamang tayo sa simbahan nakakagawa ng mabuti sa Panginoon, nakakapagbigay lugod sa ating Panginoon. Even when we are at home, even when you are in your workplace, within your family, or with your friends, kasama po yan, mga kapatid, sa pag-abound sa work ng ating Panginoon. And panghuli, ito na, your labor is not in vain. Ito po yung pinaka masarap na namnamin, mga kapatid. Na lahat ng pagod natin, may pagod po sa gawain. Pawis. Pagpawis din si Minan pag naglilinis dito sa church. Mga naglilinis dito.
Pawis yan. Luha. Umiyak na ba kayo sa ministry? There are times that we experience very difficult situations in the ministry. We have experienced many times. And sometimes there is nothing you can do but just to pour out your tears. Kasama po yun sa pag-worship, sa pag-serve natin sa Panginoon. But he said, yung patak ng luha natin sa ministry, it will not be in vain. Because God has prepared a reward for us. Okay? Ano pa? Stress. Yung mga stress sa ministry, mga kapatid. Usap kayo, Pastor Jody, ganito, stress ko, Pastor, ganito, maghawak ng ministry. Sabi ko, kay Pastor Jody, sa aking karanasan, Pastor, kailangan natin masanay sa mga ganito. Pero ang hirap din masanay. To share you a glimpse of our experience bilang pastor. Ang isa sa masakit sa amin is yung may mawala na isa. It's hard in our part. Okay lang. Pero it happens. It will happen. It shall happen. Sabi nga ni Apostle Paul sa 2 Timothy 4, remember Timothy, that in the last days perilous times shall come. Some shall depart from faith. Darating talaga pala ang panahon na yung iba ay aalis sa pananampalataya. At mahirap yun. Mahirap din talagang tanggapin. Nakasanayan natin nakasama sila sa gawain. Nakasanayan natin nakasama sila sa pag-worship sa ating Panginoon. And then, one day, they disappear. But we just have to go on. Kasi ano man yung ginawa natin, kahit feeling natin na fail tayo, di natin alam, naka-record para sa Panginoon, may reward pala yung sinabi natin sa isip natin, ay, nag-fail ako, Lord. Parang hindi success yung ginawa ko, Lord. Our labor is not in vain, Lord. No work is ever wasted if done for the glory of God. As long as we do those things for God's glory. Not for man, not for your leader, not for your pastor, not for your friends, not for everybody, but for the Lord. You just do it for the Lord, and it will never be wasted. Sa mga nagtatrabaho, may mga nagtatrabaho na ang overtime nila walang pay. Sa mga government, overtime yan, walang pay yan. Buti sa mga private ata, alam ko may overtime pay sila. Pag halin di pa nga, double pa. Pastor, paano pag overtime kami sa church? Nag-overtime kami mag-bicolate kasi may program kinabukasan. May bayad din yun? Siyempre. No? At kung ang Diyos ang magbayad, sigurado ka. Hindi ka lugi. No? Kaya dapat huwag tayong maghinayang sa pera na ginagamit natin para sa gawain. Sa lakas na ginugol natin, sa presensya, sa oras na inilaan natin kay Lord, sapagkat yun ay mayroong katumbas na halaga sa harapan ng Diyos. Ang Diyos natin ay isang Diyos ng tinatawag natin just. He is a just God. He is fair. Kung ano yung ginawa natin, tutumbasan niya yun ang halaga. At ang maganda yun, ang ibabayad ni Lord sa atin, hindi yun mawawala. May-enjoy natin yan for all eternity. Kaya habang nasa lupa tayo mga kapatid, we have to work and work and work for the Lord. Because in heaven, you can no longer work and be rewarded. It's only on earth that we can work and get reward from the Lord. Kaya when we go to heaven, and then you receive your reward, and then sabi mo, parang kulang itong reward ko Can I work again? No. Because the time of working is only given under the sun. Kaya dapat talaga huwag tayong mapagod. Mag-serve sa ating Panginoon.
Naikwento ko na yun noon. Kung isang Kristiyano, patamad-tamad. Pupunta sa church, kaya-kaya lang. Ano? Offering, okay na yung 1 piso, 5 piso, 10 piso, okay na yan kay Lord siguro. Ano? At pupunta ng first Sunday, second Sunday hindi, third Sunday meron, fourth Sunday wala. Pagdating sa langit, naghanap ng mansyon. Ha? What? Ganun sa... Kasi tinaka ko Lord sa nasa Bible eh. Naganda ka daw ng mansion para sa iyong mga anak. Ayun na nga daw, yung isang Kristyano na yun, dinala daw ng anghel. O sige, ililid ka ng anghel. Dadalhin ka niya sa, sa bahay mo. O, pagtingin daw ng tao sa langit. Grabe talaga ang gaganda daw ng mansion. Gold, mga gold. Kasi naman, sobrang yaman ng Diyos. Langit, ano. Sabi ng tao, siya, ito na ba? Ganda yun ang gusto ko. Hindi, may madaya, may nabamayaran dyan. Namasok na. O, pagdating sa mga, ito, ganda. No? Hindi yan sa iyo, may nabamayaran dyan. Doon sa dulo pa. Pagdating na sa dulo, paaliit daw ng palit na yung bahay. Sabi siya, parang hindi na ganun kaganda ang mga bahay dito, Brad. Ito man yung sinabi ni Lord na bahay mo. No? Hanggang pagdating sa unahan, mga poste na lang nakatayo. Bakit nandito tayo? Hindi pa naman tapos. Yun yung bahay mo, yung poste. Brad, paano yan? Bakit poste? Kulang yung offering mo eh. Hindi umabot sa bubong yung offering mo. Kulang yung attendance mo. Yung talaga, pagtsagaan mo lang, anyway, wala namang ulan dito. Ang hirap na may kulang sa langit. Ano? Ang tanong ko, yung pag-serve nyo sa Diyos, kung ilang taon na kayo nagsiserve, sa palagay nyo, sigurado kayo, may mansion na kayo doon. Ha? Baka mga kalahati. Ha? O kaya kwadrado na, ay walang bubong. Oh. We can only do that here on earth. Ano po? Ano daw yung day? I think, parang yung suggestion eh. Suggestion. Dito lang talaga sa lupa. Kasi sa langit, pag mag-worship kay Lord, hindi ka naman bibigyan ng reward doon. Wala nang reward doon. Dito lang, kung anong ginawa natin dito, yun lang yung bibigyan ng reward. Oh, kaya, sabihin nyo sa mga kasama nyo, magsipag tayo, Brad. O sabihin nyo sa katabi, magsipag pala tayo sa Panginoon. Hindi ko alam kung may bearing din yung malilate ka. Sabi nyo, yung reward mo. Pero late ka, babawasan natin 10%. Kaya medyo agahan din natin mga kapatid. Baka mamaya din sa rapture, malit, ay, naku, delikado. All overtime shall be paid sa Panginoon, mga kapatid. Basta gawin natin sa Panginoon. Ano? Remember, here on earth, we only have one life. Only one life will not be fast. Only what's done for Christ will last. Yung pagsunglit mo dito, may reward yun. Hindi yun mawala. Yung pagkanta mo, yung pag-leader mo, yung paglinis mo, yung pagpunta mo sa church, yung pag-invite mo, yung pag-share mo ng gospel, paggawa na mo ng mabuti. Ano mang bagay na ginawa natin para sa Panginoon, hindi po yung mawala. It will last, sabi dyan eh. Only what's done for Christ. Kung ano yung ginawa para kay Kristo will last. Will extend all throughout eternity. Kaya nga, for closing verse, sabi dyan, Colossians 3:23. Sabay-sabay po natin basahin. Go. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Who are we serving? The Lord Christ. Is it the pastor? No. Is it your leader? Is it your husband, your wife, your friends? No. It's the Lord. So whether you have friends in the church, you have wife, husband, you just serve the Lord. Unless wala si pastor doon, walang kasama. We have to serve the Lord, not anyone else.
serve the Lord until He comes. Mga kapatid, hanggang pagdating ni Lord, sama-sama tayong maglingkod. Huwag tayong umalis sa paglingkod sa Panginoon. Yes, redeeming the time. Yung work natin, aalis tayo dyan. Yung bahay natin na pagaganda, aalis tayo dyan. Yung sasakyan, sa mga kaibigan natin, pamilya natin, aalis tayo dyan. Pero please, sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon, huwag tayong umalis, kundi patuloy tayo. Let us pray. Father God in heaven, we thank you for the reminder that our service to you will never be wasted. Hindi kailanman masasayang ang pagod, ang pawis, ang lakas, ang oras na amin pong ginugugol para sa inyo, Panginoon. Sapagkat ikaw po ay Diyos na matuwid at handang tubasan ang anumang bagay na aming ginagawa para sa inyong kapurihan. Panginoon, mayroon mang time na kami nang ina, mayroon mang time na kami ay nadi-discourage. Subalit, nawa ko Diyos, ang iyong salita, ang magpapaalala sa amin na ang mga bagay sa mundong ito ay temporary. Ngunit ang aming paglilingkod at ang aming mga ginawa para sa inyo ay magpawalang hanggan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, maging sa bawat isa sa amin na narito ngayon. Ito lang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.